Mrs., nasubukan mo na bang gawing sisig ang bangos? Nako, kung hindi pa, kailangan mo itong subukan. Ito na nga marahil ang aking paboritong luto sa bangos. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ito lutuin, panoorin mo itong video. Nagpainit nga ako dito ng kawali at nilagyan ko ito ng mantika. Dito ay magpiprito tayo ng bangos. Itong bangos nga ay pinaboneless ko ito nung pinili ko. Pinahirang ko nga lang ito ng salt and pepper, saka itong ating bangos ay nilagyan ko ng harina. Ito ay makakatulong para hindi magtilamsi ang mantika kapag ito ay ating prinito na. So dito nga ay magpiprito na ako. So nakita nyo naman, effective yung aking ginawang pamamaraan para maiwasan yung pagtilamsik ng mantika. At habang nagpiprito tayo ng ating bangos, ay gagawa naman tayo ng sauce. Dito ay kumuha ako ng bowl at ilalagay ko itong ating isang sachet na mayonnaise. Lalagyan ko din to ng liquid seasoning, makakatulong to para mas mabago yung ating ginagawang sisig. At lalagyan ko din ito ng toyo. Pagkatapos ay pipigyan ko ito ng kalamansi. Bali mga 4 na pirasong kalamansi nga ang ating gagamitin dito. Matapos nga natin mailagay itong mga sangkap para sa ating sauce ay hahalo-haloin naman natin to. At kapag ganito ay tsura, itatabi na muna natin. Balikan natin yung ating pinipritong bangos. Dito ay babaliktarin ko lang ito para maluto naman yung kabilang side. At makaraan nga ang ilang minuto ay lutong-luto na ito. Nakita nyo naman, golden brown na yung laman ng ating bangos. Itatabi ko muna to para palamigin. At yung ipiprito na naman natin yung isa pang bangos. Bali 2 bangos nga yung ating gagawin sisig. At habang piniprito natin yung isang bangos na natira, ay dito ay hihimayin ko naman yung ating nalutong bangos. Gagamit lang ako dito ng kutsara para mabilis tayo. At saka mainit pa. Kita nyo naman, umuusok-usok pa yung ating bangos. Hindi pa siya totally malamig. Nagmamadali na kasi ako. At natapos na nga ako sa paghihimay ng 2 bangos, nilinisan ko lang yung kawaling ginamit natin. At saka dito ay pinainit ko. Maglalagay din ako ng butter. Dahil dito ay magigisa na tayo. Unang ilalagay ko nga itong ating bawang. Bali pinitpit ko lang itong ating bawang. Susunod natin itong ating sibuyas. Gumamit ako dito ng sibuyas na puti saka pula. Bali 2 klase ng sibuyas ang gagamitin ko rito. Pero kung isang available lang sa inyo ang kulay, halimbawa puti lang yung mayroon, walang problema yan. At dito ilalagay na natin itong ating bangos. Nakita nyo naman, sobrang dami nga nung nahimay natin. Tamang-tama to. Na ulam pampamilya, pwede rin pulutan, lalo kung may okasyon kayo. Mas masarap din to pulutan. At dito nga halu-haluin lang natin to para magsama-sama na nga yung ating sangkap na inilagay. At maglalagay din ako dito ng luya. Bali ginadket ko lang ito. Itong luya napaka-importante ito para mabawasan yung lansa ng bangos. Halu-haluin lang natin to para kumalat dito sa ating ginagawang sisig. At dito nga sa parting to ilalagay na natin itong ating ginawang sauce kanina. Ito na yung magbibigay ng lasa dito sa ating ginagawang sisig. At halu-haluin lang natin to. At dito sa parting to maglalagay na din ako nitong ating durog na paminta. Makakatulong din to para mas maging malasa yung ating sisig. At saka dinagdagan ko din to ng asin. Rock salt nga yung aking ginamit dito. Pwede naman kayo gumamit ng iodized salt. Walang problema yan. At dahil nga sisig ang ating niluluto, dadamihan natin ang lagay ng sibuyas. Maglalagay din tayo ng siling green saka siling pula. Ito naman yung magbibigay ng anghang dito sa ating sisig. Saka natin to halu-haluin. At dito nga sa parting to ay pwede na itong iserve. Bro, wait, hindi pa tayo tapos. Dahil nga, gagawa tayo ng sisig na bangos. Kaya kukuha tayo dito ng cast iron pan. Ito yung gagamitin natin para makagawa tayo ng bangos sisig. Nilagyan ko na ito ng butter, saka dito inilagay ko na yung ating nilutong bangos. Halo-haloy lang natin ito at saka natin lalagyan itong ating puting sibuyas. Ito yung mga natira pa kanina. Mayroon din tayong green na sili, saka pulang sili. Saka natin ito lalagyan ng itlog. Maglalagay na tayo dito itlog para sisig na sisig yung datingan, di ba? Ganyan talaga pag sisig. Kailangan may itlog, di mawawala yan. Sa ipapato ko na din itong ating ulo ng bangos para maganda naman yung presentation, di ba? Saka natin ito lalagyan ng ating panghuling sangkap, itong ating mayonnaise. Bali, itatoppings lang natin to. At ito na nga yung ating sizzling sisig na bangos. Napakasarap ito, kaya kumuha ka ng kanin. Kain na tayo. At kung nakarating ka nga dito sa punto ng video ito, baka naman pwede mong i-like yung ating video
At kung nagustuhan mo naman to, baka pwede mo naman i-share. Bigay na email, di ba? At para marami din makapanood at matutong gumawa ng sisig na bangos. So paano yan? Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!